Ang mga impluwensya ng mga kalaban ay sinisira ng sistematiko. Reality yan. No? Ang mga pundasyon na nagbibigay lakas sa kampo ng target. Sa kasong ito, ang kampo ni Vice President Sara Duterte ay dahan-dahang binabawasan. Ngayon po ay pag-usapan natin ang mundo ng politika sa Pilipinas. Ito po ay actually karugtong lamang ng ating vlog kahapon tungkol sa impeachment ng ating Vice Presidente na kung saan ay usap-usapan na ito ay mai-refer o mai-endorso na sa Senado by tomorrow. Not on the first mode of impeachment, kundi sa second mode of impeachment. At madalas hindi maintindihan ng taong bayan ano ba itong may sapat na boto kapag may nagsasabing isang pinuno ng Kongreso na sinasabi may sapat kaming boto para sa impeachment. So sa kanila, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Boto lang ba ito na nagpakita ng suporta o may mas malalim itong ibig sabihin tungkol sa paghawak ng kapangyarihan? Okay, ako din share ko sa inyo, di ba kahapon na-share ko sa inyo na ako po ay may nakakwentuhan isang miyembro ng mababang kapulungan na kung saan sinabi din niya sa akin na may sapat na silang boto and actually ang kongresista ay very hopeful, very confident that they have the votes and that it will be endorsed to the Senate for the impeachment trial of the Vice President. So yung mga usap-usapan kamakailan tungkol sa impeachment nga ni Vice President Sara Duterte ay nagbibigay sa atin ng magandang pagkakataon para suriin ito. At kahapon, no, katulad nga ng nasabi ko sa vlog kahapon, narinig natin ang pahayag na ibinibigay, no, o ibinigay ni Congressman Benny Abante Jr. ng City of Manila na may kumpiyansa daw sila na makakakuha sila ng sapat na bilang ng boto. Pero habang sinisiyasat natin to, kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Paano ba talaga nakukuha ang mga boto na ito sa likod ng mga kurtina ng politika? Tingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pahayag ni Congressman Abante. May sapat kaming boto. Yan. Tingnan natin mabuti, suriin natin, himayin natin. Kapag sinabi ng isang pinuno ng kapulungan o sino mang may impluwensya sa politika na may sapat kaming boto, bihirang-bihira na ito ay nangangahulugan na bago lang nilang nakumbinsi ang lahat, no, sa tunay na politika, no, sa realidad ng politika. Ang ganito pong pahayag ay halos palaging paalala na mayroon nang nagawang hakbang bago pa man ito sabihin sa publiko. Hindi kasi magbibitaw yan ng pananalita na hindi pa nagkakaroon ng usapan itong mga nakarang araw. So lilinawin natin, ang ibig sabihin nito, yung pagpapahayag ni Congressman Abante at pati na din to sa nakausap kong isang kongresista, ang ibig sabihin na may sapat kaming numero para sa impeachment ng Vice President Sara Duterte ay may nakausap na sila. Nakipag-usap na sila sa mga mahahalagang tao. Ibig sabihin, kung meron mang kumukontra pang iba, nailipat na ang suporta ng ilan. Bina-neutralize na. Ang mga posibleng pumigil, definitely, nawalan na ng lakas. Alam niyo po yung mga ganitong usapin, yung ganitong klaseng usapin, hindi po ito biglaan. Ito po ay isang proseso na pinaghahandaan ng matagal. Pinag-uusapan, pinag-iisipan, ito po ay isang madiskarting sayaw, no, na naganap bago pa man ito mapansin ng publiko. Na iplano na yan kung paano ang gagawin. Doon lang sa pag-file ng first, second, third, and fourth impeachment, mapapansin nyo na po na mukhang may niluluto na may mukhang may special na paraan na gagawin, no, para mapabilis in order to expedite the impeachment process of the Vice President. No, para hindi na dumayan yan sa Committee on Justice na i-determine pa insufficiency of form and substance, i-complete on may ebidensya, diretso na sa Senado yan, no? At so that the Senate will proceed with the impeachment forthwith. Okay, political reality check tayo. Yung sining ng pagbabawas. Isipin niyo po ito sa politika, ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pagkolekta ng suporta. Pantay na mahalaga ang pagpapahina sa kalaban. Imagine ninyo, ano ang ginagawa ng liderato na kampi sa administrasyon? Unti-unti pinapahina yung kalaban eh. Alam niyo na ibig sabihin dyan. Nakikita natin ito sa paulit-ulit na mga eksena sa Senado. Halimbawa, nakikita natin ang unti-unting paglayo sa impluwensya ng mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Hindi man sila tinatanggal sa pwesto, pero ang kanilang bigat, ang kanilang kapangyarihan ay dahan-dahang nawawala. Nailalayo sila mula sa sentro ng kapangyarihan patungo sa tabi. Diba? Pansinin niyo yan. Isipin niyo mabuti para magkaroon tayo ng mental exercise. Ano ba nangyari ng mga nakaraan? Ikumpara niyo ngayon sa ating pagkwekwentuhan dito. Okay? Ito ngayon yung malaking tanong, no? Na konektado sa pahayag
ng City of Manila Congressman na si Abante. Dahil dito may mahalagang tanong nga tayo, di ba? Lalo na sa House of Representatives. Kung nangyayari ang ganitong estratehikong o strategic na pagbabawas sa isang kapulungan, nangyayari din ba ito, no? Nangyayari rin ba ang parehong strategy? At marahil ay mas pino pa sa kapulungan ng mga kinatawan. Isipin nyo, ano ang sagot? Ang sagot po mga amigos, mga amigas, mga kabueno, ay madalas na oo. At ang mas mahalaga, ito ay ginagawa ng mas tahimik, mas sistematiko, at sa huli, mas epektibo. Ganyan po kumilos ang karamihan sa ating mga political animal. Okay, narinig nyo na naman yung political animal. Alam nyo naman siguro kung sino ang aking pinatutungkulan dito. Ay isang matinding leader, no, ng ating administrasyon. Sa House, ang boto ay hindi lang prinsipyo. Madalas ito ay transaksyon ng kapangyarihan. Upang makuha ang gustong numero, may iba't ibang paraan na ginagamit. Okay? Ngayon, kung ako yung leader, kumampi ka sa akin dapat, no? Sapagkat kung ikaw ay kakampi, madalas binibigyan niya ng access. Saan? O syempre naman, sa mga pondo, no? Yung mga proyekto mong gusto mong ipatupad sa iyong distrito ay maisa sa katuparan mo. Dahil kumampi ka sa kanila sa gustong magpatupad ng isang objective, ay bibigyan ka niya ng access sa pondo. O magkano ba gusto mong pondo? O ito ang available funds, so okay na ba yan? So yun ang mga exchange of commitment yan di ba? O kaya position sa committee, o mga batas na gusto nila, na bibigyan ng prioridad na maipasa para makatulong sa kanilang mga constituents. Di ba? Ano naman mangyayari doon sa mga tumututol? Siyempre, ang mga impluensya ng mga kalaban ay sinisira ng sistematiko. Reality yan. No? Ang mga pundasyon na nagbibigay lakas sa kampo ng target. Sa kasong ito, ang kampo ni Vice President Sara Duterte ay dahan-dahang binabawasan. Alam nyo naman yan. Kung araw-araw nakikinig kayo sa balita, nagbabasa kayo ng dyaryo, nanonood sa news, alam nyo yan. No? Kung paano dahan-dahang binabawasan ang kakampi ng mga oposisyon. Yung oposisyon identified with the former administration. Kaya yung kumpiyansa na ipinapahayag ng mga personalidad tulad ni Congressman Abante ng siyudad ng Maynila ay hindi lang nagmumula sa pagkakaroon ng mga kalyado. Nagmumula ito sa kalkuladong tahimik na pagtanggal sa kakayahang tumutol, no, in relation to the impeachment of the Vice President.